Perfect competition. Ang perfect competition, ito daw po ay isang ideal market structure kung saan ang walang kapangyarihan ang sinumang individual o negosyo upang impluwensyahan ang presyo ng produkto sa merkado. Ito daw po ay isang sitwasyon kung saan may napakaraming bilang ng mga mamimili at nagbebenta dito at lahat ng produkto daw po dito ay homogeneous o pare-pareho. Ito naman po yung feature ng perfect competition. Number 1 po is large number of buyers and sellers. Dito po sa perfect competition, mayroong napakaraming bilang ng mga nagbebenta at mamimili sa aktibong kalahok sa merkado. Dahil po dito, walang sinumang mamimili o nagbebenta ang may sapat na kapangyarihan upang kontrolin o mag-impluwensya sa presyo ng produkto. Lahat po sila ay masyadong maliit para magkaroon ng malaking epekto sa kabuuang merkado. Kaya naman po ang bawat nagbebenta ay sumusunod lamang sa presyo na itinakda ng merkado. Number 2 po is homogeneous product. Dito naman po sa ganito pong sistema, lahat ng produkto ay walang pagkakaiba. Ibig pong sabihin, hindi makikilala ang produkto ng isang nagbebenta mula sa kanilang produkto. Ito daw po ay isa pang nagbebenta, kaya't hindi maglalaban sa brand o kalidad. Ito daw po ay nagbibigay ng pantay na kompetisyon dahil walang espesyal na katangian ang isang produkto na magpataas ng presyo nito. Number 3 po, freedom of entry and exit. Dito naman po sa merkadong ito ay bukas para sa lahat ng negosyo o individual na nais pumasok. Walang hadlang tulad ng malaking puhunan o regulasyon mula sa gobyerno. Ang mga nagbebenta daw po dito ay madaling makapagsimula ng kanilang negosyo at sa parehong paraan, maaari rin silang umalis mula sa merkado kung hindi na sila kumikita. Ang kalayaang ito ay nagtitiyak sa kanila na walang kumpanya ang nagmamonopolyo sa merkado. Number 4 po, perfect knowledge. Dito daw po ang lahat ng kalahok sa merkado, mamimili man o nagbebenta ay may perpektong kaalaman ukol sa presyo at kalidad ng produkto. Dahil dito, alam na mga mamimili kung saan mas marami at magandang bumili, habang ang nagbebenta ay alam din ang presyo ng kalaban. Ang ganitong uri ng impormasyon ay nagdudulot sa pagtaas ng kompetisyon. Ang halimbawa po nito, kung ang presyo ng sibuyas sa merkado ay 50 pesos per kilo, alam na lahat ng mamimili at nagbebenta ang presyong ito. Kung may magbebenta ng sibuyas na higit sa presyong ito, ang mamimili ay lilipat ng ibang nagbebenta sa sumusunod na presyo ng merkado. Number 5, perfectly elastic demand curve. Ibig sabihin, kahit kaunting pagbabago sa presyo ay magre-resulta sa malaking pagbabago sa dami ng produkto na hinihingi o binibili. Kung tataas ang presyo kahit kaunti, ang mamimili ay lilipat agad sa iba pang nagbebenta dahil pare-pareho lamang ang mga produkto. Ibig sabihin, ang mga nagbebenta ay walang kakayahan na baguhin ang presyo. Halimbawa po nito, kung nagbebenta ka ng gulay sa isang palengke at tumaas ka ng 5 pesos na presyo ng repolyo, ang mamimili ay agad lilipat sa ibang tindera dahil pareho lamang naman ang repolyo na kanilang makukuha. Number 6, perfect mobility of factors of production. Sa perfect competition, ang mga resources tulad ng labor, capital at lupa ay madaling ililipat mula sa isang negosyo patungo sa isa pang negosyo. Ang mga producer ay maaaring magpalit ng linya ng negosyo nang walang matinding gastos o hirap. Dahil dito, ang mga resources ay palaging magagamit sa kanilang pinakamabisang gamit. Halimbawa, kung hindi na kumikita ang pagtatanim ng kamatis, maaaring lumipat ang mga magsasaka sa pagtatanim ng talong nang hindi nahihirapan sa pagkuha ng mga bagong kagamitan o puhunan. Number 7, no government intervention. Walang regulasyon o kontrol mula sa gobyerno na nakikialam sa presyo, supply o demand. Ang presyo ay pinipilit lamang na pwersa ng merkado, ang supply at demand. Sa madaling salita, ang presyo at produksyon ay natural na nagbabalanse dahil sa walang pakikialam mula sa gobyerno. Ang halimbawa po nito, kung tumaas ang demand para sa mangga, tataas ang presyo nito dahil walang gobyerno na magkokontrol sa presyo nito. Firms are price takers. Sa perfect competition, walang kapangyarihan ang mga kumpanya upang magtakda ng presyo. Dahil po dito, napakaraming nagbebenta ng parehong produkto, ang bawat isa ay kinakailangan sumunod sa presyong itinakda ng merkado. Kung tataasan nila ang presyo, walang bibili sa kanila. Kung bababaan naman, hindi sila kikita ng sapat. Ibig sabihin po nito, ang mga kumpanya ay price takers, hindi sila maaaring maging price setters. Halimbawa,
Ang presyo ng asukal sa merkado ay 40 pesos per kilo. Hindi maaaring magtaas ang isang tindera ng asukal ng 50 per kilo dahil bibili na lamang ang mga mamimili sa ibang tindera na sumusunod sa 40 pesos per kilo. Imperfect competition. Imperfect competition where firms have some degree of market power allowing them to influence prices and compete in ways that deviate from the perfect competition model. May iba't ibang karakteristik ang imperfect competition. Una dito yung differentiated products. Firms offer products that are not perfect substitutes, allowing them to charge different prices based on perceived value or brand loyalty. Next one is barriers to entry. Obstacles like high startup cost, government regulation, or establishment brand dominance hinder new firms from entering the market. The third one is market power. Firms have some control over the price of their products unlike in perfect competition where they are price takers. May tatlong types ang imperfect competition. Una dito yung monopoly. A single firm dominates the entire market with no close substitutes for its product. This grants the monopoly significant pricing power. The second one is oligopoly. A few large firms dominate the market, often engaging in strategic interactions and price wars. Ang example nito ay yung mga airline industry or mga smartphone market. The third one is monopolistic competition. Numerous firms compete but each offer a slightly differentiated product allowing for some price control. Dito naman yung mga restaurant industry at mga clothing market. May iba't ibang consequence ang imperfect competition. The first one is higher prices. Firms with market power can charge higher prices than in perfect competition, potentially leading to consumer welfare losses. The second one is reduced output. Imperfect competition can result in lower output compared to perfect competition as firms may restrict production to maintain higher prices. The third one is innovation and differentiation. The need to differentiate products can drive innovation and product development, benefiting consumers in the long run. Ang examples ng imperfect competition in action ay katulad ng Apple. The iPhone enjoys a dominant market share allowing Apple to set prices and control its ecosystem. Second one is Amazon. The online retail giant faces limited competition in certain product categories, giving it pricing power. The third one is Starbucks. The coffee chain differentiates itself through its brand, atmosphere, and product offerings, allowing it to charge premium prices. Understanding imperfect competition is crucial for analyzing real-world markets and understanding how firms compete, set prices, and impact consumer welfare. It highlights the complexities of market dynamics and the challenges of achieving optimal outcomes in a world where perfect competition is a theoretical ideal. Ang monopoly ay isang uri ng market kung saan iisa lang ang nagbebenta ng isang produkto o serbisyo. Ibig sabihin, walang ibang kumpanya na nagbebenta ng katulad na produkto o kaya hawak ng monopoly ang buong market. Dahil dito, sila ang nagtatakda ng presyo at walang ibang pagpipilian ang mga mamimili. Walang kompetisyon dahil walang ibang kumpanya ang nag-aalok ng parehong produkto. Kadalasan, mas mataas ang presyo kumpara sa ibang market na maraming nagbebenta. Nangyayari ang monopoly kapag may mga natatanging resources binibigyan ng gobyerno ng exclusive rights o kapag sobrang mahal pumasok sa ganitong negosyo ang ibang kumpanya. Kapag may monopoly, hawak ng nag-iisang kumpanya ang supply ng produkto o kaya sila ang may kontrol sa presyo. Dahil wala namang ibang mabibilhan, napipilitan ang mga mamimili na tanggapin ang presyo at kondisyon na ibinibigay. Ang problema sa monopoly, dahil walang kompetisyon, kadalasan hindi nila kailangan mag-innovate o pagandahin pa ang kanilang produkto. Maaari rin itong magresulta sa hindi patas na presyo para sa mga mamimili. Bukod pa doon, mahirap makapasok ang mga bagong kumpanya dahil sa mga regulasyon o mataas na puhunan na kailangan.
Isang magandang halimbawa ng monopoly ay ang Meralco sa Pilipinas. Sa Metro Manila, sila lang ang nag-iisang kumpanya na nagbibigay ng kuryente sa mga bahay at negosyo. Dahil wala silang kakompetensya, hawak nila ang buong supply ng kuryente sa lugar na ito. Kung gusto mo ng kuryente, wala kang ibang pagpipilian kundi kumuha sa kanila. Ibig sabihin, sila rin ang nagtatakda ng presyo ng kuryente at kailangan sumunod ang mga mamimili. Sa ganitong sistema, limitado lang ang kapangyarihan ng mga customer para maghanap ng mas murang alternatibo. Monopolistic competition is a market structure where many firms compete with each other, but each firm sells slightly differentiated product. This differentiation means that while no single firm has been a large market share as in a monopoly, each firm does have some degree of market power, allowing them to influence price to a small extent. Key characteristic of monopolistic competition: many seller and buyer. There are numerous firms and each has a relatively small market share. No firm dominates the market. Product differentiation: firms sell products that are similar but no identical. Differentiation can be based on quality, branding, or other attributes. Pre-entry exit: firms can enter or exit the market with relative ease, meaning profits in the long run trend to the normalized. Non-price competition: firms often compete through in advertising, branding, loyalty, or product features, and rather than slowly through price and adjustment. Price setting power: while firms cannot control the entire market price, they do have some control over the pricing of their own unique product. In monopolistic competition, firms make economic profit in the short run, but in the long run, the entry of new firms and erodes this profit due to increased competition. This result in firms making a normal profit in the long run. Example include market from restaurant, clothing and brand, and beauty product. Ang monopolistic competition daw po ay isang market structure kung saan maraming firms ang nagko-compete sa isa't isa. Pero bawat isa ay nagbebenta ng product ng slightly differentiated o nag-iba-iba ng konti dahil dito kahit maraming competitors, bawat firms ay may kaunting market power para makapag-influence ng presyo. Mga pangunahing katangian ng monopolistic competition: maraming seller at buyer, maraming firms ang involved at bawat isa ay may maliit na market share, walang isang firm na nagdo-dominate. Product differentiation: ang mga produkto ay pare-pareho na may konting pagkakaiba tulad ng quality, branding, o iba pang feature. Pre-entry and exit: madaling pumasok o lumabas sa market, kaya in a long run, normal lang ang profit. Pag non-price competition, naglalabanan ang firm sa pamamagitan ng advertising, branding, o loyalty product features. Hindi lang sa presyo control, sa presyo hindi kayang kontrolin ng isang firm ang buong market price, pero may kakayahan silang mag-adjust ng presyo sa kanilang produkto dahil ito ay unique. Sa short run naman, kumikita ang mga firms, pero in the long run,
bababa ang kita dahil sa pagpasok ng mga bagong competitors kaya nagno-normalize ang profit. Halimbawa ng monopolistic competition ay may mga restaurant, clothing brand at beauty product. Ang oligopoly ay isang sitwasyon sa merkado kung saan kakaunti lang ang mga kumpanya na nagbebenta ng isang produkto o serbisyo. At dahil kaunti lang sila at bawat kilos ng isa ay direktang nakakaapekto sa iba, kapag nagbago ng presyo o gumawa ng bagong diskarte ang isang kumpanya, kailangan ding mag-adjust ng ibang kumpanya para hindi sila mapag-iwanan. Kaya tinatawag itong competition among the few o competition sa iilang mga nagbebenta. May dalawang klase ng oligopoly. Number 1, pure oligopoly. Lahat ng kumpanya ay nagbebenta ng halos pare-parehong produkto tulad ng gasolina na walang masyadong pagkakaiba kung saan ka bumibili. 2, differentiated oligopoly. Iba-iba ang mga produkto kahit na pareho sila ng kategorya, gaya ng iba't ibang brand ng soft drinks o cellphone. Ang ilan sa mga pangunahing katangian ng oligopoly ay kakaunti lang ang nagbebenta kaya may control sila sa supply. Ang bawat kumpanya ay nakabantay sa kilos ng iba't ibang kumpanya at umaaksyon base dito. Madalas matindi ang kompetisyon pero bihira magbago ang presyo. Dahil kapag ang isa ay nagbaba, apektado ang kita ng lahat. Mahirap hulaan ang demand o reaksyon ng mga mamimili dahil sa hindi tiyak ang kilos ng mga kumpanya. Halimbawa, isip sa Smart at Globe, konti lang sila sa telecommunication service sa Pilipinas. At kapag nagtaas ng presyo si Smart, malamang si Globe ganun din. O kung maglabas ng bagong promo si Globe, maglalabas din si Smart para hindi mahuli sa kompetisyon. Duopoly as a market situation. Ang duopoly ay isang market situation na kung saan dalawang sellers lang ang nagkukumpit sa pagbebenta ng isang particular na produkto o commodity. Dahil limitado lang ang competition sa dalawa, bawat aksyon ng isang seller ay may direct impact sa kabila. Sa madaling salita, ang bawat galaw ng isang kumpanya ay mahuhulaan o magkakaroon ng predictable na reaksyon mula sa kalaban. Kung si seller A ay nagbababa ng presyo para maka-attract ng mas maraming customers, tiyak na magre-react si seller B. Posibleng magbaba din siya ng presyo o kaya'y mag-offer ng additional features o services para mapanatili ang mga customers niya. Example, isipin natin ang Coca-Cola at Pepsi. Pareho silang nagbebenta ng soft drinks at halos kontrolado nila ang market. Kapag nag-introduce si Coca-Cola ng bagong flavor o naglunsad ng promotional sale, hindi pwedeng mag-react si Pepsi. Kadalasan, sinusubukan ni Pepsi na sabayan ang mga promotions ni Coca-Cola. Kaya makikita natin na sabay silang naglalabas ng mga bagong flavors o buy one get one promos. Duopoly as a model for oligopoly. Ang duopoly ay isang simplified model na ginagamit para ipakita ang pangunahing principles ng oligopoly na isang market situation na may iilang sellers lang, hindi lang dalawa. Ibig sabihin, ang dynamics o mga galawan sa duopoly ay maitutulad din sa oligopoly. Kaya ang mga resulta o conclusions na ginagamit sa pag-analyze ng duopoly ay applicable din sa markets na may tatlo o higit pang sellers. Kapag iilang sellers lang ang nagbebenta ng isang produkto, bawat kilos ng isa ay makakaapekto sa iba. Kaya lahat ng players ay nagiging sensitive o aware sa mga galaw ng isa't isa. Example, bukod sa Coca-Cola at Pepsi, pwede rin nating tignan ang airline industry. Sa maraming lugar, 2 o 3 major airlines lang ang nagkukumpit. Kapag nag-offer si Airline A ng mas murang flight tickets o ng better in-flight services, mapipilitan si Airline B at Airline C na mag-adjust din ng kanilang presyo o magdagdag ng amenities para hindi maiwan sa competition. Ang ganitong competitive reaction sa duopoly ay makikita rin sa mas malaking oligopoly markets na may iilang firms lang. Last is interdependence between two sellers. Sa isang duopoly, ang interdependence ay mas malakas dahil dalawa lang ang nagkukumpit. Ang bawat galaw ng isang seller, tulad ng pagbabago sa presyo o sa dami ng produkto na binubuo nila, ay makakaapekto agad sa kalaban. Kung babaguhin ni seller A ang presyo o tataasan ang produksyon, mapipilitan si seller B na mag-react upang mapanatili ang market share niya.
Dahil dito, ang bawat firm ay laging nag-aabang o nag-iisip na magiging reaksyon ng kalaban bago sila gumawa ng hakbang. Example, sa telecommunications industry, isipin natin ang dalawang major players tulad ng Globe at Smart sa Pilipinas. Kapag si Globe ay nag-introduce ng mas murang data plans o unlimited call and text offers, siguradong mapipilitan si Smart na gumawa din ng sarili nilang promo para hindi sila mawala ng customers. Kung hindi mag-react si Smart, posibleng mawalan sila ng malaking market share dahil lilipat ang mga customers sa Globe. Ganito rin ang sitwasyon kapag nag-improve si Smart ng network coverage o speed. Kailangan mag-adjust si Globe para hindi siya maiwan sa technology at services. Sa madaling salita, sa duopoly, bawat firm ay nakadepende sa mga galaw ng kabila. Hindi sila makakapagdesisyon ng basta-basta lang dahil lagi may reaksyon mula sa kalaban. Ang mga presyo at quality ng products ay nakabase sa competitive strategies nila. At ang market dynamics ay parang chess game na kailangan mong pag-isipan ng maigi bago ka gumawa ng mga galaw.